ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 4:09 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang napiktuhan nga sektor, mga dalagpo nga balita diri sa Iloilo. Kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligad nga 24 oras. Inyo mabatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Boss. Huwebes, Agosto 6, tuig 2026. Ini ang inyo tag balita, Joseph Paul Noblesa Tarosa. Kagkaroon sa mga pangulong dinalan. Tanan nga top 10 regional level most wanted person na dakpan sang PRO6 sa sulod lamang sa apat ka adlaw nga operasyon. Liquor ban patuman sa palibot sang CPU sa naghilapit nga bar examination sa Setyembre. Kondisyon sang na-rescue nga dulungan ginamonitor sa Wildlife Rescue Center. Kagkaroon sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 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 Nadakpan kag napasungka sang Police Regional Office 6 o kon PRO6 ang tanan nga top 10 regional level most wanted person sa Western Visayas sa sulod lamang sang apat ka adlaw halin Agosto 1 tubtob Agosto 4. Kalabanan sa mga nadakpan ang nagapangatubang sang mabugat nga kaso nga ginalakipan sang murder, rape, sexual assault kay iban pa nga paglapas sa lay. Ang iba nadakpan pa sa warrant of arrest samtang iba naman ang voluntaryo nga nagsungka bangod sang paday nga manhunt operations kag koordinasyon sang kapulisan. Suno kay PRO6 Director Randolph T. Tuanyo, ang pagdakop kag pagsungka sang tanang nga top 10 regional level most wanted persons sa sulod sang apat ka adlaw nagapakita sang madasig nga aksyon, epektibong intelligence work kag mabaskog nga koordinasyon sang mga police unit sa rehiyon. Ginpabutyag ba ni Tuanyo nga padayon ng intelligence-driven manhunt operation sang PRO6 batok sa iban pa nga mga wanted person agad madala sila sa korte kabagom sa mga biktimang nagakaigo nga hustisya. Ginapangabay sang PRO6 sa publiko nga padayon nga buligan ng kapulisan para sa paghatag sang impormasyon tuhoy sa ginapanaguan sa mga wanted person sa pinakamalapit nga police station o kon sa Unified Emergency Hotline 911. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Liquor ban patuman sa palibot sa CPU sa nagailapit nga bar examination sa Setyembre. Detalye sa balita, General. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Pagadumilian ng pagbaligya sa makahulubog nga ilimnon sa palibot sa Central Philippine University sa nagkailapit nga bar examination sa Setyembre. Sa ginpapanawag nga Executive Order No. 76 Series of 2026 ni Iloilo City Mayor Reza Treñas, napahayag ang pagdumili sa pagbaligya sang liquor sa sulod sang 500-meter radius sang bulutuan sa maabot nga September 5 to 6, September 8 to 9, kag September 12 to 13. Magluwas sa liquor ban, pagkadumilian man ang pagtuga sa kahod sa palibot sang universidad, samtang ginapatigayon ang pasinawan. Matandaan nga ang CPU ang isa sa mga napilian nga venue sang bar examination sa Western Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Gina Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Isa kadako nga bulig para kay Alia Urbano ang nabaton nga suporta
bilang presidential scholar. Suno kay Urbano isa ka 40-year BS Food Technology student sa Tarlac State University. Nabuhinan gid ang iyang mga ginapanumdum nga problema sa pag-eskwela. Dugang pa niya iyang gamiton ang nabaton nga scholarship assistance para sa thesis kay iban pa nga academic requirements para magmadinalagon nga makatapos sa kolehiyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Isyon sa na-rescue nga dulungan kinamonitor sa Wildlife Rescue Center. Detalye sa balita, Hope Torres. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagapakita sang positibo nga senyales ang pag-ayo ang critically endangered nga Walden's hornbill o kundulungan sa Aklan nga suno sa Department of Environment and Natural Resources. Pamatuod nga epektibo ang ululupod nga tikang sang komunidad, gobyerno kag wildlife expert para sa pagpangapin sa mga nagapamiligro nga mga sapat sa Panay Island. Sa karon ginatatapan ng PISPI sa Wildlife Rescue Center sa Hawili, Tangalan, Aklan, kung sa diin padayon nga ginamonitor sa mga wildlife specialist kag veterinaryo ang pagkaalerto sang PISPI sig kasara nga hulagon ng iya mga pakpak kag ang natural sini nga pagpangita sang pagkaon. Nahamtang ang dulungan sa sirado nga hawla nga gindisenyo para malikawan ang sobrang interaksyon sa tawo kag magapabilin ang natural sini nga batasan o con behavior. Naibaluan nga nasalbar ang PISPI sa tapos nga voluntaryo nga gin-turnover sa Penro, Aklan sang Hunyo. Ginpahayag sang DNR nga ang Walden's hornbill kabahin sa Big Five flagship species sang Panay kag may importante nga papel sa pagpalaptas sang liso sa katalunan. Rason agud tawgon nga Farmers of the Forest. Sa probinsya naman sang Antique kada Agosto ginasaulog ang Dulungan Month pinaagi sa ginpasar nga provincial ordinance. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Walo ka gimarasnon OFW gintudloan sang pagnegosyo. Detalye sang balita, JP Herbal. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nag-angkon sa mga praktikal nga impormasyon kag mas maayo nga paghangop sa pagnegosyo ang walo ka gimarasnon nga overseas Filipino workers o kon OFW. Ini kasunod sang ila pagpaydalom sa entrepreneurship seminar sang Department of Trade and Industry kon DTI Guimaras Provincial Office. Lakip sa mga gintulo sa seminar ang tuhoy sa entrepreneurial mindset, business model canvas, business plan preparation, pagtumod sa mga business opportunities, business registration process kag pag-develop sa mga sustainable business ideas. Ang DTI Guimaras palay nga nagatiuha nga mapabasko ang mga OFW paagi sa paghatag sa mga entrepreneurship development programs, business advisory services kag iban pa nga programa. Ginainganyo man sang DTI Guimaras ang iban pa nga interesado nga OFW nga makig-angot sa pinakamalapit nga opisina sang Department of Migrant Workers kag Overseas Workers Welfare Administration. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 181 ka bulutuan sa Western Visayas nagsuspende sang face-to-face classes ang Agosto 6 bungod sa malay nga tiyempo dalasang habagat. Detalye sa balita, Marian Grace. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagsuspende sang face-to-face classes ang 281 kabulutuan sa Western Visayas sang Webes, Agosto 6, bangod sa malay nga tiyempo dalasang habagat. Sa interview sang Radyo Pilipinas, Iloilo ka Hernani Escolar Jr., Regional Information Officer sa Department of Education Region 6, gimpahayag niya nga may 141 ka bulutuan nga nagsuspende sang in-person classes sa Schools Division Office of Antique, 116 sa Guimaras kag 24 sa SDO Iloilo. Naglabo sa masobra 97,000 nga estudyante ang apektado sang suspensyon sang in-person classes. Bangod nga wala sang in-person classes, nag-shift sa alternative delivery mode ang mga bulutuan. So yung sila tanan, automatically nag-shift to alternative delivery mode. At the condition right now is hinay. Agud sining ma-ensure naton no number 1 gid ang safety sang aton nga mga kabataan. Next sinadara isang learning continuity sang aton sining nga mga learners man. Nabatian ang kabayang sang pahayag ni Escolar. Para sa Bagong Pilipinas, Mern Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Slovenia at San Jose de Buenavista nagpirma sang MOA para sa Rocklin Wastewater Treatment Plant. Detalye sa balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
Ginalauman nga mapabaskog pa ang wastewater management sa San Jose de Buena Vista, sentro nga banwa sang Antique sa tapos ginpirmahan ang Memorandum of Agreement para sa pagpatuman sang Row Clean Wastewater Treatment Plant Project sa tunga sang LGU kag Republika sang Slovenia. Suno sa provincial government katuyuan sang proyekto nga mapangapinan ang katubigan mapanami ang ikaayong lawas sang publiko kag maduso ang pagpangapin sa palibot pinaagi sa makabago nga wastewater treatment facility. Nagpahayag man sang bug-os nga suporta ang Kapitolyo para sa pagpatuman sang proyekto. Sa ginhiwat nga MOA signing ginpangabay ni Governor Paulo Javier ang tanan nga katuwang sa proyekto nga ipabilin ang transparency, pagbinuligay kag accountability para masiguro nga mangin madinalagon ang inisyatiba kag makahatag sang benepisyo sa mga Antiqueño. Gintambungan ang MOA signing sa mga opisyal sang Antique Provincial Government, San Jose LGU kag mga tiglawas sang Republika sang Slovenia kag iban pa nga stakeholders. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. City Health Office ginandaan ang pagpatikan sang MRSA immunization sa kabataan kag pila ka free medical services sa Pumuluyo. Detalye sang balita, Jenel Baklay. Handa ng Iloilo City Health Office sa pagpatigayon sang rollout sa measles rubella supplemental immunization activity nga hiwaton subong nga bulan sa Agosto. Ginpayag ni Mayet Gabanto, Nurse 4, kag National Immunization Program Coordinator sakop sang MRSA ang mga kabataan edad 6-59 ka bulan. Magahiwat man ang CHO sang kick-off activity sa Talatapan Child Development Center sa maabot nga Agosto 10. Magluwas sa MRSA, may pagkapatigayon naman nga free chest x-ray sa MH Del Pilar Haro Gym sa Agosto 25 sa dinhatagan prioridad ang mga senior citizens kabahin sa pagsaulog sang Iloilo City Charter Day celebration kag National Lung Month observances. May free medical kag dental services man nga pagkadalon sa nagkalain-lain nga distrito sa Molo, Haro, La Paz, Lapus kag Mandurriao. Para sa Bagong Pilipinas, General Baklay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mas mapadasig na ang pagproseso sa mga aplikasyon para sa foreign travel sa mga lokal ng opisyal sang pungsod matapos pirmahan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang Administrative Order No. 47. Pinagi sa EO 47, intugutan ang tinglikom sa Department of Interior and Local Government nga i-delegar ang otoridad sa pagpahanugot sang foreign travel requests sang mga lokal nga opisyal sa iyagin pili nga representante. Suno sa Malacañang, antikang ginpatumang agod mapadasig ang pagproseso sa mga aplikasyon, mapauswag ang burokrasiya, kag mapaayong koordinasyon sa tunga sa mga ehensya sa gobyerno, samtang ginapaday ang pagbantay kapag dumala sa mga local government unit na ibaluan nga sa idalom sang Republic Act No. 7160 o kunang Local Government Code, kinahanglan sang pahanugot sang Office of the President ang mga lokal ng opisyal nga magabiyay sa guwa sang pungsod kunang ilabiyay masobra 3 ka bulan may kangtangan sang emerhensya o kung crisis o kung gamiton ang pundo sang gobyerno. Antes sang EO 47, ang otoridad sa pag-approve sa mga travel request na sa DILG Secretary sa idalom sang Administrative Order No. 267. Mag-epekto ang EO 47 dayon pagkatapos sini mapublikar sa Official Gazette o kung isa ka pamantalaan nga may general circulation. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mas ginpalapit sa publiko ang mga nagapanguna nga balaklon. Pinagi sa pagbukas sang merkado lokal sang Iloilo City Police Office bilang kabahin sang kadiwa ng Pangulo isa ka inisyatibo sang administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Nagbaligya ang mga local producers kag micro small medium enterprises o kon mismis sang preska nga mautanon, prutas kag iban pa nga mga pagkaon. Suno kay ICPO Director Colonel Wilbert Parilla, katuyuan sang merkado lokal nga mapalapit ang barato nga mga balaklon sa komunidad, samtang ginatagan sang kahigayunan ng mga local producers nga direkta nga mabaligyang ilang mga produkto. Nalipay man ang mga bumalakal tungod mas barato ang presyo sa mga balaklon kumpara sa nagkalain-laing nga merkado kag mas madali ini nga ma-access sang publiko. Ginalauman nga padayon ang merkado lokal bilang suporta sa kadiwa ng Pangulo nga nagatingwa ang mapahaganhagan ang kalastuhan sang mga pumulo kang mapasanyog ang palangabuyan sang mga local producers. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News.
Ginkalipay sang Malacañang ang paday nga pagnubo sang inflation sang Hulyo sa pihak siniging pasiguro man sang palasyo nga nagapaday ng pagbantay sang administrasyon sa mga posible nga pagsaka sang presyo sang pagkaon kag enerhiya. Nagnubo ang headline inflation sa 6.2% o kung 6.2% sang Hulyo 2026 salin sa 6.4% sang Hunyo. Sunod sa Malacañang, ang paghinay sang pagsaka sang presyo sa mga non-food products ang isa sa mga nagbulig sa pagnubo sang inflation samtang nagpabilin nga mapag-on ang food inflation. Nagbulig man ang pagnubo sang presyo sang krudo sa kalibutan kag naghinay ang pagsaka sang presyo sang diesel kag gasolina nga nagpamenos naman sang gasto sa transportasyon. Apisar sinigin pabutyag sang palasyo nga padayon nila nga ginamonitor ang posible nga epekto sang geopolitical tension sa Middle East kag sang El Nino nga posible makaapekto sa presyo sang pagkaon kag enerhiya. Ginpasiguro man sang Malacañang nga magapaday ng gobyerno sa pagbatuman sa matikang agod mapabilin nga kasarangan ang presyo sa mga nagapanguna nga balaklon, mapapag-on ang seguridad sa pagkaon kag enerhiya, maprotektahan ang purchasing power sa mga Pilipino kag mapaday ng pagsanyog sa ekonomiya nga mabatyagan sang tagsa ka panimalay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 23 ka mga LGU sa probinsya sang Iloilo may clustering sang dengue cases sa mga barangay. Detalye sang balita, Marian Grace. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. May 23 kalokal nga panguluhan sa probinsya sang Iloilo nga may clustering sang dengue cases ang pila ka mga barangay. Maklasify ang isa ka barangay nga may clustering of cases kung may 3 o kung masobra pa sa kaso sa sunod-sunod nga 4 ka semana. Sa datos sang Iloilo Provincial Health Office, lakip sa mga LGU nga may clustering sang dengue cases sa mga barangay ang Banwa sang Ahoy, Alimodian, Balasan, Banate, Barotac Viejo, Batad, Cabatuan, Kalinog, Pasig City, Concepcion, Dingle, Dumangas, Estancia, Lambunaw, Maasin, lakip man ang Oton, Pavia, San Dionisio, San Enrique, San Miguel, San Rafael, Santa Barbara kag Tigbawan. May pinakamadamo nga banwa nga may clustering of cases sa barangay sang Ahoy. Lakip sa may clustering sang cases ang Batubaso nga may 4 ka kaso, Halin Mobility Week 27 to 30, Baya nga may 3 ka kaso, Kulasi nga may 3, Mangorokoro nga may 3 kag poblasyon nga may 7. Gimpahayag ni Dr. Maria Socorro Quinion, Provincial Health Officer sang Iloilo, nga sa paglibot sa mga health workers kag staff sang PHO nakita nga madamo sa mga breeding sites sa mga barangay nga may madamo nga kaso sang dengue. Ginhaylo man niya ang mga pumuluyo nga magpanglimpyo sang panimalay, pangitaon ng breeding places kag ulaon ang mga tubig nga nagapondo sa mga lata o kung anong paman nga ginasudlan sang tubig nga posible pangitlugan sang lamok. Common findings naton sa mga areas na kundiin may mga pagtaas ang kaso sang dengue, no, damo breeding sites kay nakita man naton sa aton paglibot kag sa mga paglibot man sang aton nga health workers diri sa staff naton diri sa PHO, nakita nga damo breeding sites kay damo gid sa mga solid waste, no, materials nga gakaskatter sa ilang nga barangay. So pangabay ta lang sa aton nga mga pumuluyo, ang inyong nga area, ang inyong ubsaran, inyo paglimpyo. Nabatian ang kabay sa pahayag ni Dr. Quinion. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Areñata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Mas may kahilwayan na Department of Education sa pagpili isang pinaka-epektibo nga pamaay sa pagtudlo matapos pirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act 12322. Ang RA 12322 nagatag sang mas dako nga kahilwayan sa DepEd sa pagdesisyon kung ano nga pamaagi sa pagtudlong ipatuman sa basic education curriculum. Agod masigurong epektibo kag nagakaangay ang mapilian nga pamaagi ginamando man sang layang comprehensive curriculum review kada 5 ka tuig. Ang RA 12322 nag-amyenda sang Republic Act 10533 o kung ang Enhanced Basic Education Act of 2013 na nagtala na sa mga prinsipyo kag talaksan sa pag-develop sang curriculum. Mangin epektibong layukin si adlaw matapos ang pag-publish ni sa official gazette o kung sa isa ka pamantalaan nga may general circulation. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga balita, PAA sigin pangabay nga magabulig sa pagpabaskog sang reading program sa probinsya sang Iloilo. Detalye sang balita ho. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginpangabay sang Iloilo Provincial Government ang bulig sang Private Education Assistance Committee agud mapabaskog kag mapasangkad ang literacy sang mga estudyante sa probinsya. Ang PEAC isa ka national nga organisasyon nga nagasuporta sa pagpauswag sang kalidad sang edukasyon kag paghana
hanas ang mga manunudlo. Kinbisita ni PEAC Executive Director Dr. Rodora Angela Ferrer ang probinsya sang Iloilo. Agud hambala ng posible nga pagbinuligay sang organisasyon kag lokal nga pamunuan sa pagpatuman sang Best Basa Proof of Concept Localized Reading Program na nagatinguha nga mapataas ang reading proficiency sa mga Ilonggo nga estudyante. Lakip sa naistoryahan ang kapasidad sa mga manunudlo, paghanas sa mga school heads sa instructional leadership, pagpaayo sang quality assurance mechanism, kag pag-engganyo sang pribado nga sektor agud mapadayon ang mga inisyatibo sa literacy sa bugos nga probinsya. Nagalaom ang provincial government nga makabulig ang eksperyensya sang PEAC sa teacher training kag instructional improvement agud mapalig-on pagid ang pagpatuman sang Best Basa kag mapataas ang reading proficiency sa mga pamatan-on sa probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga balita, opisyal na gindesignar si Police Brigadier General Randolph T. Tuanyo bilang Regional Director sang Police Regional Office 6 base sa General Orders number NHQ-GO-DS-2026-4472 nga napit sa Agosto 4, 2026. Una nga nagserbi si General Tuanyo bilang Acting Regional Director sang PRO6 ang Mayo 22. Sa pagpamuno nakarecord ang PRO6 ang pagnubo sa focus crimes, mas mabaskog nga kampanya batok sa illegal nga droga, wanted person kag loose firearms kag paday nga implementasyon sang Unified 911 program. Nagapasalamat si Tuanyo sa liderato sang PNP kag Napolcom bangod sa pagsalig kag kumpiyansa ginhatag sa iya. Suno sa opisyal nga designation naghatag sang mas dako nga responsibilidad sa pagserbisyo sa publiko. Ginpayugman sa opisyal nga padanga pa sang karon sang PRO6 ang kampanya kontra kriminalidad pagbinuligay upod ang komunidad kay iban pa nga stakeholder kag paghatag sang kalidad nga serbisyo sa publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Inanunsyo sang Malacañang ang suspensyon sang trabaho sa mga opisina sang gobyerno kag klase sa tanang level sa National Capital Region kag 22 ka probinsya subong nga Huwebes. Ang suspensyon na pahayag nga ginpagwa sa nga Memorandum Circular number 122. Magluwas sa NCR lakip sa mga apektado nga lugar ang Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Abra, Zambales, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, Apayao, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna, kag Occidental, Mindoro. Samtang paday ng operasyon sa mga ahensya, responsable sa pagdulong sa basic kag health services, preparasyon kag pagresponde sa katalagman kag iban pang importante nga serbisyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 153 ka benepisyaryo sang uplift program sa NABAS aklan nagbaton sang cash aid. Detalye sa balita, Marian Grace. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagbaton sang cash aid sa idalom sang uplift program ang 153 ka benepisyaryo gikan sa Nabas Aklan. Ang mga benepisyaryo mga low-income earners nga kabahin sang Group 2. Una nga gimpahayag ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga ang programa nagatuyo nga hatagan sang dugang nga bulig pinansyal ang minilyon ka manubo nga kita nga mga Filipino nga apektado sa pagtaas ang presyo sang gato nga resulta sang tensyon sa Middle East. Lakip sa benepisyaryo nga makabaton sang assistance ang 4-piece kag walang gutom beneficiaries sa Group 1 nga magabaton sang isa ka beses nga 2,000 pesos nga cash assistance. Lakip man sa benepisyaryo ang yara sa Group 2 nga kategorya nga ginabugusan sa mga imol kag near poor nga mga panimalay sa sa 2024 Community-Based Monitoring System o CBMS. Subong man ang mga mamumugon nga may manubo nga kita kag ang ina mga pamilya nga ginvalidate paagi sa Social Security System o SSS database nga kabahin sa Group 3. Ang mga benepisyaryo sa Groups 2 kag 3 makabaton sa tig 2,000 pesos humalin Hulyo tubtub Disyembre. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Mga nabaan nga barangay sa syudad sang Iloilo naglabot na sa 11. Detalye sa balita, Jenny. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Naglabot sa 11 ka mga barangay sa syudad sa Iloilo naka-eksperyensya sang pagbaha kasunod sa pagtupa sa mabaskog nga pag-ulan. Sa datos ng City Disaster Risk Reduction Management Office lakip sa mga nabaan sa city proper area ang Barangay Concepcion, P. Aquino Street, Barangay Zamora Miliesa, Zone 3. Lubos naman nga mas apektado sang pagbaha ang barangay sa distrito sang La Paz, kasubong sa Barangay Divina Gracia, La Paz Plaza, Lopez Haina Sur, Lapos sa may La Paz National High School, Burgos Mabini, Magdalo Isatyu area. Sa distrito sang Molo naman ang apektado ang Barangay Kasing-Kasing,
Taal, Cochero, San Juan, sa Mandurriao, ang barangay Kalahunan, kag ang barangay Siniquay, Lapus. Padayon ang pagpaalerto sa CDRRMO sa mga pumuluyo malapit sa mga nabahaan nga area nga mag-aligmat sa posible pagpadayon sa maulanon nga panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa ibang panaton nga balita, masobra 125,000 nga pamilya sa Negros Occidental makabaton sang pulo ka kilo nga bugas sa lin sa gobyerno nasyonal. Detalye sang balita, Jay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Masobra 125 ka poor kag near poor household sa Negros Occidental ang target nga makabaton sang bugas idalom sang 171 milyones pesos nga bawat bayan makikinabang Rice Assistance Program. Ang tag sa kakwalipikado nga benepisyaryo makabaton sang isa ka pulo ka kilo nga sako sang bugas. Ginalauman nga himuon ang pagparagtag sa duha ka hugnat nga may una nga roll out sa ikatlo nga quarter sa tuig kag ikaduha sa ikapat nga quarter. Nakapag-igangot na ang provincial government sa mga local government unit agud malikawan ang pagdoble sa mga benepisyaryo nga posible nagabato na sa kaparehong rice assistance halin sa Ilabanwa ug syudad. Ang programa kabahin sang padayong inisyatibo sang administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpabakod sang seguridad sa pagkaon kag paghatag sang direkta nga bulig sa mga Pilipino paagi sa pagbuligay sang nasyonal kag lokal nga panguluhan sa idalom sang Bagong Pilipinas agenda. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagbaton sang titulo sang duta gikan sa Department of Agrarian Reform ang 73 ka agrarian reform beneficiaries gikan sa 8 ka banwa sang probinsya. Sunod sa DAR Iloilo, mga benepisyaryo nagbaton sa kabugusan nga 79 ka titulo nga nagasakop sang 64.9 ka hektarya sang duta. Dugang pa sang ahensya ang pagpanagtag sang duta nagapakita sang ila pagtingwa ang matuman ng katuyuan sang Comprehensive Agrarian Reform Program o CONCARP. Naibaluan gimpasalig ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga tapuson ang pagpanagtag sang nabilin nga mga titulo sang duta sa mga kwalipikado nga ARB antes magtakop ang 2027. Nagkapati ang presidente nga pinaagi sinimatagan sang lubos nga kaygayunan ang mga mangunguma nga matalaumang ila duta kag mapasanyog ang sektor sang agrikultura kag seguridad sa pagkaon sang pungsod. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iya ikalimang State of the Nation address, ginpakigbay ni President Ferdinand Marcos Jr. ang 3 ka tax relief measures nga iduso subong 2026 agon maghatag sang gilayon nga kasulay kag mas dako nga suporta sa mga Pilipino. Inyamong suspensyon sang excise tax sa LPG kag kerosene, one-time tax abatement para sa mga micro-entrepreneurs kag VAT exemption sa masobra 2,000 nga bulong para sa cancer, alta presyon, diabetes, kidney disease, tuberculosis kag mga balatian sa ikaayong lawas. Sa idalom sang mandato sang presidente para nga ginapatuman sang BIR ang mga reforma nga nagatoy nga imuon nga mas mamag-an kag pag mas epesyente, accessible kag makahulugan ng serbisyo para sa tagsa ka Pilipino. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, alas 4:37 sa hapon. Kagamiento manatipon nga balita sang PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team Webes, Agosto 6, tuig 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo